alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsawa, kapayan mo, di magong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Kaya nga't buksan natin ang ating puso. Dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos sa mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang hindi nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo, noong nakaraan, ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na timplo'y iingatang ligtas. Itaas niya ang batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumalapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasalot, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya ay si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya ay si Elias. Siya ay propeta katulad ng mga propeta nung una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niya ay itong taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias
nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang ihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda po na ngayong unang Biyernes, ang paalala sa atin sa unang pagbasa ay alalahanin ninyo na nagpapahayag sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya nga't ang payo ay manalig sa Diyos. Opo mga kapatid, araw-araw, sa maniwala kayo o hindi, nangungusap sa atin si Jesus Nazareno. Nagpaparamdam siya, nakikipag-usap siya. Kaya't sabihin mo nga sa katabi mo, makinig at manalig ka. At sa kabila naman sabihin mo, at pagpapalain ka ng Diyos. Ang nagsasabi na kami makikinig, mananalig, at pagpapalain ng Diyos, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, kaya dapat nakikinig at sumusunod dahil nga laging nangungusap ang Diyos. Sabi nga po, kapag nakakipag-usap ang Diyos, dalawang bagay ang maaring maging mangyari sa atin. Di po ba gano'n naman? Pag talagang may nakikipag-usap sa iyo, kapag talagang nakikinig ka, imposibleng hindi ka talaban o may mangyari sa iyo. Minsan may mga taong nagrereklamo, wala namang nangyari sa akin sa misa, Father. Ilang taon na nga ako nagsisimba. Paglabas ko ng simbahan, parang ganun pa rin. Bakit ganun?
Parang walang nangyari. Parang walang naantig. Parang walang nabago. Ang magandang tanong, talaga bang nakinig ka sa Kanya? Di ho ba kapag ikay nakikipag-usap, pag talagang nakikipag-usap ka o nakikinig sa kausap mo, imposibleng hindi ka talaban. Kapag sinabihan ka ng isang tao, minamahal kita. Kung yung tao gusto mo, kikiligin ka. Kung yung tao ayaw mo, kikilabutan ka. Imposibleng hindi ka talaban at walang pakiramdam sa'yo. Di po ba? Kapag may nagsabi sa'yo, kanina siguro, habang pumupwesto ka ngayon dito sa simbahan, may tumulak sa'yo, o may inapakan ka, at pinagsabihan ka ng masama o masakit, di ba tatablang ka? Kaya nga iba sa inyo o mga ihos lalapit doon sa opisina, sabi, Father, sinigawan ako nung ihos doon sa labas. Pinagsabihan ako ng di maganda. Kasi pag kinakausap tayo, tinatablan tayo. Pag sinabihan ka rin naman ng mga ihos, pagpalain po kayo, ingat po kayo. Di ba natutuwa rin yung iba? Magkasabi rin sa opisina, ang galang-galang ho ng mga ihos. Pauwi na kami, sabi sa amin, mag-ingat kami. Kasi imposibleng hindi ka talaban. Di ba pag sinabihan ka ng teacher mo o nung magulang mo, ang tanga-tanga mo. Di ba nasasaktan ka? Pag sinabi naman sa'yo, ang galing-galing mo, o pumapalakpak ang tenga mo, natutuwa ka. Anong ibig kong sabihin? Imposibleng hindi tayo tablan pag talagang nakikipag-usap sa atin at nakikinig tayo. Pag hindi ka nakikinig, para wala nga nangyari, di po ba? Kahit sabihin nung kaharap mo, ang galing-galing mo, ang bait-bait mo, kung hindi ka naman nakikinig, pagkatapos ng usapan, parang wala ang pakiramdam sa'yo. Kaya ang tanong, nakikinig ba talaga tayo sa Kanya? Dahil sabi nga sa atin, laging nagpapahayag sa atin ang salita ng Diyos. At kapag tayo daw ay kinakausap ng Diyos, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Ang salita ng Diyos ay nagtatama o nagtatatag. Nagtatama. Narinig natin sa Ebanghelyo, si Herodes, yung hari, itinatama ni San Juan Bautista kasi namumuhay siya sa kasalanan. Ang kinakasama niya, hindi niya asawa. Si San Juan Bautista, nagtatama. Pinapaalalahanan niya, huwag kayong mandadaya, huwag kayong sinungaling, huwag kayong gagawa ng masama, huwag kayong makikipag-away, huwag kayong manlalamang. Pero katulad ni Haring Herodes, nagmamatigas, nangangatwiran, at sumusuway. Mga kapatid, ang tanong, ganun din ho ba tayo? Si Herodes nangatwiran, nangako ako Dapat may isang salita ako. Kahit ba masama, gagawin mo pa rin? Mga kapatid, ano kaya yung gustong pagtatama na pinapabatid sa iyo ngayon ng Poong Nazareno? Marahil gustong sabihin sa iyo ngayon ng Poong Nazareno, mangumpisal ka na, tama na yung bisyong yan. Tigil mo na yan, nasisira kayong mag-asawa dyan. Hindi mo na napapanagutan yung responsibilidad mo sa anak mo, sa ginagawa mong yan. Hindi tama yung ginagawa mo sa negosyo mo. Nang lalamang ka, nandadaya ka, hindi ka makatarungan at makatwiran sa iyong kapwa. Nilalamangan mo ang ibang tao. Itinatama ka, magpatawad ka na. Tama na yung atrasong yan. Tama na yung paghihiganti. Makipagkasundo ka na. Ano kayang pagtatama ang ipinababatid sa atin ngayon? Nakikinig ba tayo o nangangatwiran pa rin?
o sumusuway katulad ni Herodes. Hindi masyadong napansin sa Ebanghelyo ngayon, pero natitiyak ko kung ating ilalagay ang sarili natin kay San Juan Bautista. Tandaan nyo, nasa kulungan si San Juan Bautista. Siguro kung ibang tao si San Juan Bautista, matagal na yung sumuko. Siguro sinabi niya sa Diyos, Panginoon, wala naman akong ginagawang masama. Bakit ako nakakulong? Bakit ako nagdurusa? Bakit akong nahihirapan? Di kaya minsan ganun din sumasagi sa isip natin. Panginoon, bakit naman ganun? Ako ang nagdedebosyon, ako ang deboto. Tuwing Biyernes nga, nandito ako. Bakit ako yung may sakit? Bakit yung kapitbahay ko hindi nga nagsisimba? Bisyo ng bisyo. Siya pa yung malakas. Panginoon, ako naman ang gumagawa, nagsusumikap, maging tapat. Ako nga yung lumalaban sa tukso. Ako yung hindi guminaginawa sa buhay. Bakit? Yung mga tiwali, yung mga nadadaya, yung mga nalalamang, parang sila pa ang yumayaman. Sila pa ang may kapangyarihan. Sila pa ang gumiginhawa. Si San Juan Bautista, hindi siya nagpabigay sa mga tuksong ito sapagkat naniniwala ako, nakikinig siya sa salita ng Diyos na nagpapatatag ng kanyang kalooban. Na bagamat maraming pagsubok, matatag pa rin siya sapagkat naririnig niya ang Diyos na nagsasabi sa kanya, huwag kang susuko, manalig ka, huwag kang kakapit sa patalim, kumapit ka sa akin. Huwag kang bibigay, huwag kang lalayo, lumapit ka lang sa akin. Mga kapatid, kaya nga siguro nandito tayo ngayon sa gitna ng maraming mga paghihirap at kakulangan sa buhay. Alam natin, nandyan si Jesus Nazareno, nangungusap sa atin, nagpapatatag sa atin. Siguro nga ngayon, pakiramdam mo, dapa ka. Pakiramdam mo, ang daming kulang sa buhay. Pakiramdam mo, ang daming kadiliman na gustong bumalot sa buhay natin. Pero nangungusap si Jesus Nazareno, nagpapatatag sa atin. Makinig tayo sa Kanya, sapagkat walang ibang hangad ang Panginoon kung hindi ang ating kaligtasan. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, ang Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Makinig tayo. Lagi tayong kinakausap ni Jesus Nazareno at ang kanyang salita nagtatama at nagtatatag. Kaya sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito naman po kami sapagkat alam namin nandyan ka palagi, handang makinig, handang samahan kami. Turuan niyo po rin kaming makinig sapagkat lagi kayong nangungusap, nagpaparamdam at naggagabay sa amin. Bagamat minsan kami nangangatwiran, kami matigas ang ulo at puso, kami sumusuway sa iyo. Lagi mo kaming kinakausap, nagtatama at nagtatatag. Talikuran ko nawa ang masama. Manatiling buhay nawa ang pag-asa sa aking puso upang ang iyong liwanag ay aking maging kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, huwag po kayong magsawang mangusap sa amin. Huwag kayong magsawang magtama at magtatag sa amin. At huwag din sana kaming magsawang makinig at sumunod
sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo po kami, basbasan mo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon at tinahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo at magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik na damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen na ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Kami sa harap
Magsitayuhan lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinagsyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.